Amen. So praise God. Sige po. So umagang ito, I want to teach you about grow through consistency. So as you can see, it is continuation of what we have during this month, no? It's all about growing as a Christian, what is your stand as a Christian, who you are in front of God. Amen? So this time, I want you to listen and also to learn that we have to grow through consistency. Consistency means faithfulness. We have to be faithful to God, or ito yung tawag na firmness. Firm tayo kay Lord, yung katatagan. Yung tayo ay lumago sa pamamagitan ng pananatili natin that who we are. O yung never change, so hindi pa bago-bago ng isipan, hindi pa bago-bago ng aksyon. And this time, I want you to open your Bible in the book of Hebrews, chapter 10, verse 36. This is what it says. It says, you need to be patient and strong. Towards patient and also strong. Then, you will continue to do what God wants. As a result, you will receive what God has promised. So if you continue to be patient and continue to be strong as a Christian, later on you will receive the promises of God. So may the Lord bless the reading of His Word. Let me tell you something, Christian life requires commitment. Do you believe in that? Ang pagiging Kristiyana po, kailangan meron po siyang tinatawag na commitment. Kailangan merong commitment as a Christian. Following God is not always easy. You know that. You experience that when you become a Christian, it's not really easy because a lot of things, you have not to do it now. Mga bagay na ginagawa mo natin that you know it is not right, now you have an eagerness not to do it. So it's not easy to become a Christian. And there will be trials that you will experience. There will be delays. For example, the blessings that you have been praying for, it will not come right away. However, the Lord will answer it later on. And also, there will be a trials in life. Meron po tayong mararanasan mga trials ng buhay. And opposition as well. Remember, when you become a Christian, you're no longer part of this world. Amen? You are heading to heaven. However, we're still here. So, the things that you have to do before, you don't do them no more. Yung mga kasalanan na hindi mo na ginagawa noon, this time, you have a power to resist those temptation. So, it's not really easy. But I mean, the Lord, when He protected you, He will guide you in your walk in God. Now, yet, God calls His people to remain faithful and not to give up. But still, in spite of those trials, delays, and opposition, is still God calling us to remain faithful and not to give up. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mag-give up. The Lord will make you strong. To be honest with you, God is not asked to be perfect. God is not asking us to be perfect because nobody is perfect. Amen? While we are still on earth, we will be sinning. Nagkakamali tayo minsan. Sometimes nadadapa tayo. Sometimes nagkakamali tayo. But when we go to heaven, there is perfection because there is no sin anymore. So, hindi niya tayo tinawag to become perfect, but He's calling us to be faithful. Tinawag ka naman ng Lord while you are still here to become faithful to Him. To become faithful as a Christian. Don't quit because the journey is difficult. Most of Christians, sinasabi nila, when I become a Christian, there's a lot of trials. There's a lot of maraming temptation. But the key is, do not quit. Huwag kang mag-quit as a Christian. Keep obeying and keep trusting God. Sunod lang. Lahat naman ng sumunod, di ba, pinagpapala. When you obey your parents, pinagpala ka ng parents mo. When they say something to you, you follow them, meron maganda nangyayari sa buhay natin. So keep trusting God as well. Magtiwala tayo kay Lord. Your perseverance or determination today is preparing you to receive God's promises tomorrow. Now, this time, meron kang determination, meron kang perseverance sa buhay mo. Ngayon, piniprepare ka lang ng Lord para matanggap mo yung tinatawag na promises niya. Amen? God has a lot of promises to us. As long as you obey, as long as you trust Him, you will experience those promises. Ang totoong paglago, real growth, comes through faithful obedience.
Ang paglago ng isang Kristiyano, kaya ka lumalago kasi ikaw ay sumusunod. Amen? Kasi pag hindi ka sumunod, it's just like you hear the word of God from your ear and then you allow them to just pass by on the other ear. Hindi po dapat ganoon. Amen? Kailangan mayroong faithful obedience. Once you hear the word of God, you should obey on it. Amen? So steadfast perseverance o yung tinatawag na matatag na pagtsatsaga natin and a consistent na hindi nagbabago walk with God. Kailangan yung walk with God mo, hindi siya nagbabago. Kaya dapat consistent siya. Kailangan dire-diretso siya as a Christian. And then the stages of Christian is from being born again as a baby, kagaya rin ng tao, it will go to toddler, tapos di ba yung kids, at lumalaki siyang maging adolescents, young adult, and then adult. Ganun po ang progreso ng isang Kristiyano. Kasi if you don't grow, it means namatay, just like the baby. Pag ang baby ay namatay, hindi siya mag-grow. Tama? Same as a Christian. While we are still alive, dapat nag-grow tayo as a Christian. So, as we faithfully walk with God each day, ang nangyayari po sa buhay natin, He shapes our character. Inuhubog po yung iyong karakter, ang iyong pag-ugali. No? The Lord will shape it. And also, He will strengthen our faith when we faithfully walk with God each day. Palalakasin niya ang iyong pananampalataya sa Kanya. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen? Ang pananampalataya ay lumalago sa pakikinig at pakikinig ng Word of God. So, when you walk with God, you will continue to hear His voice. Amen? But if you are far from Him, you will never hear His voice. So, and also, as we faithfully walk with God each day, transforms us into the people He has called us to be. You will know and you will find out kung sino ka ba talaga, kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, sabay tayong lumago kay Lord. Kaya nga, we have to remain faithful in doing what is right. Maging faithful tayo na gawin yung mga tama. Even when no one is watching. Kasi pag kami nagwa-watch, ibig sabihin na you're just pretending. You just show off. Pero if you become faithful to God, even though no one is watching, at ang resulta ay not visible yet, pero ginagawa mo for the Lord, later on, the Lord will bless you. Amen po ba? So, tignan natin meaning yung consistency so that we can know the features all about what we were talking about this morning. Consistency. Sabi dito, consistency means the quality of doing something regular. Kung ano yung ginagawa mo pang araw-araw, faithfully, ginagawa mo ng tapat, and steadily over time without giving up. Ibig sabihin mo yun, ginagawa mo palagi, hindi ka tumitigil, hindi ka nag-give up sa mga bagay na yon. That is consistent. Amen. So for example, pag ikay nag-exercise, you will be consistent in order for you to magkaroon ng strength, stamina. You will continue, if you're running, you continue running, you will never stop backing up. Di ba? Just like alam niyo ba pagka you are a runner, sometimes we feel something when you run farther, o malayo na, hindi ba naramdaman yung mga sakit yung ganito nyo minsan? Yung para bang you are grasping for your breath. Yung para nahihirapan ka huminga, di ba? Pero once you overcome that, ayun na. Dire-diretso na yung pagtakbo. Bakit ka mo? Because your lungs expand. Yung dati, komportable lang siya sa ganung gamit ng hininga, pero you do it to the max, duruman ka talaga na malayo, sumakit na yung ganito mo, but you keep on running, biglang mawawala, ibig sabihin nyo, your lungs nag-expand siya. Ibig sabihin nyo, He's ready for another breakthrough. Ibig sabihin, He's ready for another far. Kaya mo ulit lumakad, di ba? Just like for the muscles. When you're lifting weights, for example, nag-lift ka ng 20 pounds for the first time, masakit, tama? Sino dito yung nagbubuhat? Amen, no? Nagbubuhat ka, di ba? So 20 pounds sometimes, if you are just a beginner, masakit siya. But if you're going to do it consistently,
dire-diretso, inahanap mo na ngayon mas mabigat pa. Para bang yung 20 pounds ay parang 5 pounds na lang sa'yo. And you wanted to do more. So ganun po yung consistency, meaning quality of doing something regular, faithfully, and steadily over time without giving up. Na hindi siya tumitigil. So kanyang synonyms ay stability, uniformity, and steadiness and firmness. Ngayon, sa spiritual sense, kunin natin siya. In spiritual sense, consistency means remaining faithful to God. Yung pananatiling tapat sa Diyos. Meaning you are faithful, your consistency, yung iyong pagkakilala kay Lord ay ando dun lagi yung iyong faithfulness. Di ba? Pag may kinakasal, for better or worse, in sickness and health. Di ba? Only death can do us part. Di ba? May mga ganun mga word. Ibig sabihin nun, dire-diretso, faithful. Now, when you become a part of His family, number one, ang dapat mong gawin ay maging faithful ka kay Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, maging faithful tayo kay Lord. Kasi alam niyo ba, ang consistency may not bring immediate results. Alam niyo ba yon? Pagka ikay laging consistent, hindi naman kagaya nagbibigay ng result eh. Yung nagbubuhat nga, akala mo malaki na katawan mo. Pero 6 na buwan na, parang tingin mo parehas pa rin, di ba? Kasi hindi mo nakikita yung result, pero after the 6 months of lifting weights, makikita mo na yung pagkakaiba. Tama ba? Amen po ba? Amen. Consistency may not bring immediate results, but it leads to lasting spiritual growth over time. Ang kinaganda naman nito, kahit na hindi siya nagpapakita ng immediate result, pero ito ay nagpapatunay ng iyong paglago naman kay Lord. Yung para bang nagbabasa ka ng Bible, akala mo nothing happened, pero at the end, makikita mo, you will continue reading the Word of God, and then, isa-isa mo na siya nakikita yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Nakikita mo na, isa-isa mo na nakikilala sa Lord through His Word. Amen? So, that is why we have to keep seeking God. Para maging consistent ka, we have to keep seeking God. Kailangan, hanapin natin lagi si Lord. Pangalawa, keep obeying His Word. Not only reading it, but also obeying His Word. At yung pangatlo, keep moving forward. Dire-diretso ng kapatid. It doesn't matter, madapa ka, it's fine. Pero wag kang manatiling nakadapa. Tayo. Di ba ang isang sundalo? Hindi naman pag siya'y nabaril na, tapos na siya. Hindi, di ba? Lumalaban pa rin. We are a soldier of God. Kailangan dire-diretso tayo kay Lord. Nadapa ka, nagkamali ka, so what? I have continue, get up, and then continue with walk with God. Dire-diretso lang. Sabi mo sa kapatid mo, sa katabi mo, kapatid, kung sakaling ikay madapa, bangon lang at move forward. Yan. Amen. Can we give God a clap of praise? Palapakan natin si Lord. Kasi in His perfect timing, plant the seeds of faithfulness today and reap God's blessing in the future. Pag ikaw ay nagtatanim ng katapatan kay Lord sa ngayon, sa mga ginagawa mo araw-araw, definitely, aani ka ng blessing sa future. Amen? Dire-diretso lang. Just like in your workplace. Akala mo, you're just doing your job, pero ini-scorean ka na pala ng iyong manager. Amen? And then later on, you will surprise, tatawagin ka sa office, sabihin sa iyo, congratulations, you passed. You passed what? You get a promotion. Amen? Sige pa, palapan natin si Lord. Pag ikaw ay nagtanim ng katapatan ngayon, definitely, aani ka ng blessing sa future. May 3 lang po akong bibigay sa umagang ito. Choose consistency every day. Piliin natin maging matatag tayo, piliin natin maging matapat tayo kay Lord. Ngayon, ang question ngayon, how to be consistent in our daily lives. Number 1, choose a godly response in difficult situation. Piliin mo yung tamang ugali,
tamang pamamaraan sa mga bagay na merong difficult na nangyayari sa buhay mo. Ang difficult moments reveals the true condition of our hearts. Kasi it will never test your faith if you're not going to experience difficulties in life. Amen po ba? Hindi mo masasabi na ang taas ng faith ko pagka hindi ka nakakaranas ng mga problema. What is difficulties I'm talking about? Beyond your control sometimes. Hindi mo kayang kontrolin yung nangyayari sa iyong problema. Pero ikay naniniwala kay Lord. Kaya nga difficult moments reveal the true condition of our heart. Because you will continue, because of that you will continue to stand firm with God. Di ba? Tatayo ka kay Lord. Kasi lumago ka. Nagbasa ka ng Word of God. Sabi niya gano'n, I fight for you. Be firm because I will fight for you. Amen? So si Lord ay nandoon. Sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. So yung mga bagay na yon, ginagamit mo yon doon sa mga difficult moments na meron sa buhay mo. Kasi hindi siya nakatingin doon, nakatingin siya yung condition of your heart. Asan ka na ba ngayon pag ikay nagkaroon ng problema sa buhay? What is your Christian life now? What is the definition of your Christian life when you are in the middle of your problem? The question now is that. Ano na ngayong condition mo? Hindi naman yan nakikita dahil magaling ka magsalita, magaling ka mag-share. Pero yung faith natin sometimes, susubukin yan, ititest yan in a difficult moment of our lives. Are you still continue to trust the Lord? Or you will give up and you said, Lord, I can't do it anymore. Hindi po, no? Kaya instead of reacting with anger or fear, choose patience and love. Kesa ikaw ay mag-react ng galit, ng takot, ba't hindi mo piliin yung maging patience ka at magkaroon ka ng pagmamahal? Kasi when you allow the Holy Spirit to guide your response, He gives you the wisdom and strength to face every challenge with grace. Pagka ikaw naman ay inalaw mo naman si Santong Espiritu, the Holy Spirit, na ikay gabayan. Alam mo ano gagawin niya? He will give you wisdom. He will give you strength para harapin mo naman yung mga challenges na yan. Amen po ba? Kaya true Christianity is revealed in pressure. Ang totoong Kristiyano, nare-reveal yan pagka meron ng pressure in life. If you're going to read the Bible, you will see a lot of believers, no? Na-test yung kanilang pagiging Kristiyano nung sila ay merong pressure. Good example is Apostle si Paul. Di ba? He experienced a lot of talagang trials, talagang problem sa kanyang buhay. But he never gave up. At the end, nakita natin that true Christianity is like that, na hindi sumusuko. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi tayo susuko. Kasi alam natin, tapat ang Diyos. Sa totoo lang, anyone can praise God when life is easy. Totoo yun. Ang daling papurihan ng Diyos pagka talaga naman punong-puno ka ng pagpapala. Ay, thank you, Lord. Thank you for your blessings in my life. Thank you, Lord God, at this age of my life, ganito na narating ko sa buhay. Di ba? Ang dali naman mag-praise, di ba? Thank you, Lord, at wala akong sakit. Thank you, Lord, at ako hindi hinihikahos sa buhay. Salamat, Panginoon, at binigyan mo ako ng maraming pagpapala. It's really easy to praise the Lord when you're receiving blessings from Him. But true faith is revealed during difficult times. Pag dumating na yung mga problema, asan ka na ngayon? Amen? May awit nga sinabing gano'n, kung sakali mang hindi na umulan, kung sakali man di mo na makita ang sikat ng araw, masasabi mo parang Panginoon, pupurihin kita. Ibig sabihin nun, wala na ang blessings, wala na yung kinabukasan mo, still you can say, Lord, I praise you, I worship you. Kapatid, Romans chapter 12, verse 21, ito po sinabi, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ang overcoming evil with good does not mean
ignoring sin or pretending that wrong action are acceptable. Hindi po iyon ang ibig sabihin nun. Hindi po ibig sabihin ng overcoming evil na para bang okay na sa'yo, hindi mo na ini-ignore yung kasalanan, or pretending that wrong actions are acceptable. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. It means refusing to let evil control our responses. Ang ibig sabihin nun ay nire-refuse mo na. Hindi mo hinahayaan na yung evil control yung iyong response. Yung para bang hindi ka gumaganti. Ginawang ka ng masama, hindi mo siya gagawan ng masama. May kasabihan sa Bible, sabi ka, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Palamanan mo ngayon ng palaman. Hindi po ganoon. Hindi po sinabi doon. Ibig sabihin doon, when somebody did bad to you, sabi gano'n, wag mo namang gagantihan ng bad din, kundi pakitaan mo ng tama. Kasi through the power of the Holy Spirit, we choose to reflect Christ's characters. Dahil po ang Holy Spirit lives in you, namumuhay sa atin ang Santong Espiritu ngayon, we choose to reflect Christ's character na sa buhay natin. Hindi ka na yung dating tao na makanti ka lang, ang ganti mo, hindi lang kanti. Di ba? Nasabihan ka lang, yung ganti mo kaagad, ay para bang minaliit ka na. No? Nasabihan ka lang, gusto mong gantihan. Hindi na po ngayon ganun. Sabi mo sa katabi mga kapatid, hindi ka na ganun, di ba? Christ character ka na, meron na. So through the power of the Holy Spirit, we choose to reflect Christ's character even in difficult situation. Kahit sa difficult situation of your life, nakikita mo pa rin yung Christ character. Nakikita mo pa rin yung ugali na meron si Jesus na nasa iyo na. Kaya as a follower of Christ does not allow evil to overcome them by responding in the same way. Kaya kung ikaw naman ay Kristiyano na hindi ka na gano'n, na gumaganti ka ng kagaya ng ginawa niya sa iyo. Pastor, na ano yung ego ko eh. Tinamaan yung ego ko. Pastor, parang nakakababae eh. Nakakalalaki na eh. No? Nasabihan ka lang kung ano na gusto mong gawin sa tao. Tapos pag tinignan mo, tanda-tanda naman ng tao, anong gagawin mo sa matanda? Nasabihan ka lang, babalikan mo pa? Of course not. Asan yung pagiging Kristiyano doon? Kailangan hindi tayo mag-respond the same way that the world responded. Kung paano nag-respond ang mundong ito, hindi ka dapat ganun. Remember this, you are not from here anymore. Ikaw ay tagalangit na. At sa langit ay walang masasamang ugali. Kaya dito pa lang practicein na natin ang pagiging mabuting ugali. Amen? Sabi mo sa katabi mo ulit, kapatid, sabay-sabay natin practicein. Kasi hindi na tayo taga dito. Tagalangit na tayo. Magagalit si Lord sa ganyang ugali. Yan, no? Di ba? Instead, the followers of Christ overcome evil by living in the goodness. No, para ma-overcome natin ang mali, gumawa ka ng tama. Di ba? Kasi pag gumawa ka ng mali, pareho kayo. Pero pag yung mali, ginawa mo ng tama, yon, na-overcome natin siya. With grace and also with the love of God. Mapakita natin yung pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, when life tests your heart, pag ito'y tinest na ang iyong puso ng buhay, let God guide your response, choosing grace over anger, prayer over fear, and love over revenge. Pag ikay gaganti na merong pag-ibig. Amen po ba? Di ba madalas natin naririnig sa mag-asawa, bago daw mag-away, para maging magandang usapan, mag-pray muna. Bago magkaroon ng discussion, let's pray first. Sigurado yun, wala nang discussion na mangyayari. Amen po ba? So, piliin na natin ngayon yung grace kaysa tayo magalit. Piliin na natin yung ipanalangin na lang sila kaysa tayo ay matakot naman. At
piliin natin na wag nang gumanti, kundi pagmamahal na lang. Kasi at the end, si Lord naman talaga ang gaganti for you, di ba? Gaganti si Lord. Sabi nga nila ang Diyos ang nakakita ng lahat. Hayaan mo. Sa Bible, madalas natin naririnig, even King David, sinabi niya ganon, I will not touch the anointed and let the Lord, sabi ganon, siya magsabi ng kinabukasan niya. Sa Bible, makikita mo lagi noon, hindi pinagaganti, kundi si Lord ang bahala, pinagpapadyos na lang nila. Tingnan nyo yung buhay ni Joseph. Si Joseph was betrayed. Betrayed siya. Pinagtaksilan siya ng kanyang mga kapatid. Inalipin din siya that time. Hindi naman siya alipin talaga. Pero ginawa siyang alipin. And na-falsely accused siya, napagbintangan siya. And then, ang ginawa niya, instead na magalit siya, he refused to become angry. Hindi niya inayaan na siya'y magalit. Pinagpa-Diyos na lang niya. Instead of revenge, he chose forgiveness. Instead na gumanti siya, pinatawad niya pa. Grabe nga, no? Ginawan ka na ng hindi maganda, pero you render your forgiveness. Nirender niya yung kanyang forgiveness. He responds to pain position sa kanyang promotion. Yung kanyang nararanasan na sakit, masakit talaga kasi. Sa tao yung parang, alam mong hindi mo naman ginawa, alam mo na you never deserve those things, pero nangyari sa buhay mo, ang tendency sometimes as a human is to revenge, di ba? Gumanti. Pero si Joseph, pinakita niya, hindi siya gumanti. Kaya yung pain na naranasan niya, pinosisyon naman siya for promotion. Kasi ang Diyos ay hindi natutulog. Amen? Hindi siya tutulog sa sitwasyon ng kanyang mga anak. Ano bang ibig sabihin to, for harm became part of God's plan sa buhay natin? Tingnan natin, kita nyo, Sabi sa Genesis chapter 50, verse 20, you intended to harm me, sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, no, that time, nung kanyang ni-reveal na who he is. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sabi niya ganon, pinagplanuhan niyo ako na ako'y saktan. Sabi niya gano'n, no? Gusto niyo akong saktan ako. Pero yung itong mga ginawa niyo sa akin ay nagdala ng magandang accomplishment sa buhay ko. Ano yung nangyari doon? Saving of many lives. We know this story. There was a great famine that time. Mayroong matinding taggutom that time. But because of the interpretation of dreams that God has given to him, di ba na-interpret niya kung ano yung napanaginipan ng Pharaoh. At that time, he was in the lowest part of his life. He was in prison when this guy na naging cupbearer ng Lord ng Pharaoh ay pinatawag siya, di ba? Kasi na-interpret niya yung dreams ng cupbearer, ng baker that time when they were all in the prison. And then he mentioned to the cupbearer that don't forget me, Sabi ng ganon, pagdating mo kay Pero, sabihin mo naman yung pangalan ko kasi hindi ka man ginawa yung ganitong kasalanan. But he waited for 2 years. And that time, God make a way. Nagkaroon ng dream yung Pero and nobody can interpret the dreams. And that time, the cupbearer remember, there's one guy, but he is in prison. He interpreted my dreams. Pinatawag siya, di ba? Ngayon, ano ngayon yung sinasabi doong good na nangyari sa kanya? Pag binasa niyo yung Genesis chapter 41 to 43, si Joseph, after he interpreted the dream of Pharaoh, Joseph became in charge of the whole land of Egypt. Sabi nga ng Pharaoh, sige, total, ikaw naman ang nakapag-interpret ng aking dreams at etong aking mga yung kanyang mga tauhan dati na hindi naman kaya interpret yung kanyang dreams. Sabi nga na, ikaw na ngayon ang in charge of the whole Egypt. Second in command, sabi ganon. Sabi niya ganon, pangalawa sa akin. Grabe, no? Ano nangyari doon? Kasi hindi niya inayaan na yung evil things ay mangyari sa buhay niya. Hindi niya inayaan na gumanti siya. What if gumanti siya? Sigurado yon. Patuloy siyang makukulong sa kulungan. But he knows that
He did not do anything, the reason why siya ay pinalaya ng Diyos. Pagka mga yung Romans 8:28, eksaktong-eksakto sa buhay ni ni Joseph, di ba? God causes all things to work together. Nung siya ay tinapon doon sa balon, kinuha siya, hindi naman siya pinatay, nasa lowest point of his life. Nung siya ay binenta, lowest point of his life, pero napaganda yung kanyang buhay, di ba? Kasi kay Potiphar siya napunta. Naging in charge siya ng pag-aari ni Potiphar, siya yung tagabilang, siya yung accountant that time. Akala niya okay niya, God causes all things work together. And then after yan, pumangit na naman ang buhay niya, di ba? Napagbintangan siya na rapist, nakulong siya, ang pangit na naman ang buhay niya. God causes all things work together for good to those who love Him, di ba? And do according to His purposes. Kung siya ay nag-give up doon sa lowest point ng kanyang buhay, hindi niya makikita yung magandang plano ng Diyos. Until such time, nakita niya, kaya pala ako, naranasan ko yung mga bagay na ito, ako pala ay gagamitin ng Diyos para iligtas ang maraming tao. Maybe in your situation, in your life, ups and down, minsan good, minsan bad ang nangyayari sa buhay mo, continue to be faithful to God. Kasi at the end, the Lord will show you kung anong gusto niya mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan si Lord? Second, choose consistency every day. Choose to be faithful in small things. Tayo ay maging tapat doon sa maliliit na bagay. Luke chapter 16, verse 10. Ito po sinabi, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Pag ikaw daw ay pinagkatiwalaan sa maliit, sabing ganon, pwede ka rin pagkatiwalaan sa malaki. Amen po ba? Kasi God looks at how we handle things. Kung ano yung binigay sa iyo, yung responsibilities mo, how you handle it, o yung opportunities na binibigay sa iyo, paunti-unting binibigay sa iyo ng Lord. Tignan ko nga itong anak ko kung talagang marunong sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan, at sa malaking bagay. Unang-una, ito na opportunities sa buhay mo bibigay sa iyo. Nakapagtrabaho ka, and then after that, you started a business, yung maliliit na mga business sa Pilipinas or even here, ang lilit ang binibigay sa iyo. May mga opportunities na binibigay sa iyo, and blessing He has already given you. May mga biyaya na binigay sa iyo, tinitignan pala ng Lord yon how you handle those things. Paano mo siya patakbuhin? Paano mo siya i-handle yung mga blessings na meron ka na at yung mga blessings na darating pa sa iyo? Our integrity or our faithfulness in the little things reveals our character. Pagka ikay pinagkatiwalaan sa maliit na bagay at ikay naging tapat doon, nire-reveal doon ang iyong character and prepares us for greater responsibilities. Merong isang mayaman, nanalo ng loto, 200 million. Then, unang ginawa niya, bumili ng malaking bahay, bumili ng Ferrari, di ba? Lamborghini, mga ganun, no? Tapos, bumili ng mga relo, ang gagandang relo, di ba? Tapos, bumili ng mga ari-arian, ganito, ganyan. Tapos, nag-invite ng mga babae sa kanyang bahay, kung ano ginawa nila. Sabi ng tao ngayon, tingnan mo yan taong yan, binago siya ng kanyang pera. Pero alam niyo, totoo lang, hindi naman binago ng pera yun eh. Dati na siyang ganun, wala lang kasing pera doon. Amen? O sige nga, if I'm going to tell you, if you're going to win 100,000, ano agad nasa isip nyo? Siyempre, kung ano yung nasa isip ko dati, gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko magkaroon ng maraming babae, gusto ko ng ganito, ganyan. Di ba? Pero, hindi naman siya binago ng pera. Ayun na talaga pag-iisip ng tao. Kaya lang, wala siya kasing pera noon. Amen po ba? Kaya yung integrity natin, yung faithfulness natin sa little things na meron tayong binibigay ng Diyos, pangalagahan mo yan. Kasi later on, alam ng Diyos yan that He's going to reveal your character. At if i-prepare ka niya, if you're going to be faithful in small things na yan, He's going to prepare you for a greater responsibilities.
Kaya yung promotion na meron sa buhay mo, ibig sabihin nun, lumagpas ka doon sa binigay sa Lord na maliit at napangalagahan mo siya na maganda. It's not luck. It is God's blessing. Binless ka ng Lord. Nakita niya ba? Faithful tong taong to Ba talagang ginagawa niya para sa akin? Binibigay niya para sa akin. Subukan ko nga, lakihan ko yung kanyang income. Gawin kong 100,000 yung kanyang income. Tignan ko kung maging faithful pa. But, if you pass the test, you become faithful to God, gagamit ka ulit, palalakin pa rin ng palalakin ng Lord ang iyong ari-arian. Kaya ang tanong ngayon, bakit ba tayo pinayayaman ng Diyos bilang isang Kristiyano? You now as a Christian, you will ask, bakit nga naman ako pinayayaman ng Lord? Maybe para makita ng mga tao na I am blessed by the Lord. Maybe para makita ng tao na God is with me. Maybe because I am malakas ako kay Lord kasi faithful ako sa Kanya. You know, the reason why kaya ang mga Kristiyano ay pinayayaman ng Diyos is you to become part of spreading the good news. Kasi kailangan ng fund para palaganap ang salita ng Diyos. Ang pangalawang is to support the church. Kasi without the church, without the support of the people, hindi tatagal ang church. Kita niyo, sinabi sa Malakay 3:10, bring your tithes into the temple. Dalin daw sa temple. Bakit ganun ang sinabi? Ibig sabihin nun, kasi hindi sa atin. Ito'y kay Lord. Kaya dinadala natin sa temple. Amen. Ano ba yung tithes? It is holy to God. Sinabi sa book of Deuteronomy. Anything of 10%, kay Lord ay holy. Kaya we should not touch kung ano yung para kay Lord. Amen? Meron nag-pray, Lord. At sabi niya, Pastor, pag-pray mo naman ako. Kasi ang income ko lang ngayon, 1,000 lang. Sabi ngayon ng pastor, are you faithful to God? Yes. Oh, very good. Sabi niya ganon, are you give your duty or whatever belongs to the Lord? Yes. Sabi niya ganon. Inuna niya pa nga, I give tithes. Sabi nga nun, siyempre, binibigay ko yung 10% ko kay Lord. O siyempre, magkano yung 10% ng 1,000? 100. So, pinag-pray siya ngayon ni Pastor, I pray for you that may the Lord bless you abundantly beyond your imagination. Promotion comes. Kung dati intern lang siya, naging senior kaagad, lumaki ang sweldo. From 1,000, naging 10,000. Balik siya ngayon kay Pastor ulit. Pastor, binless ako ng Lord. Sabi niya ganun, very good. Sabi niya, are you still faithful to God? Sabi niya, yeah, I'm doing things. Okay, continue to become faithful to God because at the end of the day, the Lord is going to bless you. And then there's another promotion. Nung nagkaroon ng promotion, naging director na siya. And he's making about 100,000. Nung kinamusta siya ng pastor, tahimik na lang siya. Sabi niya, I heard your promotion. Sabi ng pastor, I remember nung last time na pumunta ka sa akin, ganito lang, sabi mo, you are just an ordinary employee. And then we pray because you are faithful to God. Pinag-pray kita. Tapos ginawa kanyang senior sa inyong company. And then I heard that you are director at this time. Pero napansin ngayon nung pastor, but how come you are parang sad. Sabi niya ganoon, you're not happy with your what you're having right now. Sabi niya ganoon kasi pastor, ang laki na kasi ng binibigay ko. Magkano ba yung 10% ng 100,000? 10,000? Sabi niya ganoon. Kasi parang laki na ng binibigay ko, 10,000 na. Sabi niya ganoon. Minsan, sabi niya ganoon, my heart is not faithful to God anymore. Kasi nangihinayang ko sa 10,000. Ay, ganun ba? Sabi niya ganun, Pastor, alisin mo po sa puso ko yung bagay na ito. Ay, di pinag-pray ng pastor. Sabi niya, Lord, ibalik mo siya nung panahon siya'y faithful sa'yo. In Jesus' name. Nagulat siya ngayon, Pastor, bakit? Di ba? When God promoted you sa 1,000, 10,000, sa 100,000, di ba? You're faithful to God. Ngayon, pinalaki na ng Lord. Hindi ka naging faithful, kapatid. Wag pong magbabago ang ating puso. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag magbabago ang iyong puso kay Lord. Yung pagpapalang yan is for His kingdom.
Amen. Palapakan si Lord. Alam nyo, being faithful is not about the size of the responsibility. It is about the attitude of the heart. Hindi naman yan sa laki ng responsibility na binibigay sa iyo eh. Yes, pag nasa harap ka ng tao, nasa harap ka ng pastor, yes, pastor, I'll do it. Pero behind, grabe naman yan, dami ng pinagagawa sa akin. Para ako lang yung tao sa church. Sa akin na binibigay lahat, sa akin na inaatas lahat. Alam mo, hindi doon nakikita. Nakikita yan sa attitude ng ating puso. If you're happy doing it for the Lord, di ba? Hindi ka napapagod. It doesn't matter kung sino nakakita, pero ginagawa mo para kay Lord, hindi nakakapagod. Amen? Kasi your attitude of your heart is to give glory to God. Amen po ba? Whether we are serving others, managing resources na meron ka ngayon, keeping commitment sa pagiging Kristiyano mo, or obeying God's word, every act of faithfulness matters to God. Ito po yung mahalaga kay Lord, yung ating pong ginagawa para sa Kanya. Amen po ba? When we are faithful with what God has placed in our hands today, He prepares us for greater opportunities tomorrow. Ano man yung binilalagay ng Diyos sa kamay mong yan at naging tapat ka dyan, ibig sabihin ng pinre-prepare ka lamang ng Lord sa greater opportunities na ibibigay niya sa iyo sa future. Paano if you're not faithful in a small thing at dumating na yung malaking bagay na yan? Baka hindi mo na alam na maging faithful uli kay Lord. Kailangan faithful ka pa rin. Kaya nga tayo sinasanay pala ng Lord sa maliit na bagay para sa malaking bagay, hindi ka na magugulat. Nakaagulat kasi nangyayari sa buhay ko ngayon. Grabing blessing na. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yung blessing na ito. Nung panahon na maliit pa lang pinagagawa siya na naging faithful ka at alam mo yung purpose ng buhay mo, dapat alam mo pa rin nung ikay yumaman. Amen po ba? Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, pag yumaman ka, alam mo ang uunahin mo, si Lord. Amen? So, great blessing begins with a small act of obedience. Ang malaking blessing ay nagsisimula yan sa maliit na pagsunod. Be faithful today and trust God with tomorrow. Maging faithful lang tayo. At pagkatiwalaan natin siya, ang nagagawin niya sa yung future, sa yung tomorrow. Kaya ang strong Christian life is built through small acts of obedience. Ang pagiging Kristiyano, ang buhay Kristiyano, ay binibuild to through small acts of obedience. Unang-una, praying with no one sees. Nananalangin ka pa rin kahit na wala nakakita. Diretso panalangin. Kasi ang panalangin po, ito po ang ating communication kay Lord. Hindi ka nanalangin kasi sinabihan ka lang that ikaw ngayon na magpipray. Ikaw ngayon na maggaganta pray. Pag may kainan, ikaw mag-pray sa kainan ha. Pag may birthday, ikaw mag-pray sa may birthday. Hindi lang po yun. Kailangan ang ating prayer life ay consistent. Nananalangin tayo palagi. Giving quietly. Nagbibigay ka ng tahimik lang. Serving faithfully. May nakakita o wala, ginagawa mo para kay Lord. Doing ordinary tasks with excellence. Hindi na yung basta, hindi, okay na to, pwede na yan, hindi. Ginagawa mo siya sa pinakamagandang tingin mo na binigay mo, binuhos mo para maging maganda siya. Amen po ba? Amen. So every small act of obedience adds strength to your spiritual life. Yung paunti-unti, maliit na bagay na pagsunod mo yan, ito yung nagpapalakas sa iyo bilang isang Kristiyano. Pinalalakas ang iyong spiritual life. Merong isang tao sa Bible, binanggit lamang siya sa ilang verses sa Bible. Ang pangalan niya si Dorcas. Sa Acts chapter 9, ang kanyang istorya. Si Dorcas, ay kilala siya for making clothes for widows and helping the poor. Tumatahi siya, mananahi siya. Tumatahi siya ng mga damit sa mga balo at sa mga mahihirap. Mananahi siya para ibigay sa kanila. Hindi siya famous that time. Pero ba't siya binanggit sa Bible? She was not famous in the world's eyes kasi parang tingin natin, ang dali naman ang ginagawa niya, nananahilan, tapos bibigyan niya lang sa mahihirap. But her life had a lasting impact. Nagkaroon ng impact yung kanyang buhay.
Nung namatay siya, people showed the evidence of her love. Ang dami pong nakiramay, talaga ang dami sinasabi sa buhay niya, yung legacy na ginawa niya, grabe. Si Dorcas, natandaan siya for her compassion, generosity, and faithful service. Ano sabi sa Acts chapter 9, verse 36? Ito sinabi, there was a woman called Tabitha who lived in Joppa. She was a believer. Binanggit she was a believer. Ibig sabihin siya ay Christian, siya ay mananampalataya. In the Greek language, her name was Dorcas. Kaya tinawag siyang Dorcas. She was always doing good things. Gumagawa siya na mabuti palagi. Sa mga tao, to help people. She gave poor people the things that they needed. Binibigay niya, sinusuportahan niya yung mga mahihirap. Kaya ang buhay niya ay nag-demonstrate ngayon ng act of kindness and care for those in need. And a precious to God. Kasi kay Lord kasi, pagtulong natin sa mga kapwa natin, is a precious from God. May sinabi sa Bible na pag tayo tumulong sa mga taong hindi kaya magbalik, sabi sa Bible, si Lord daw ang magbabalik sa kanila. Amen? Say, Lord, tumulong ka. Wala namang kakayahan yung taong bayaran ka. Si Lord ang magbabayad sa iyo. Imagine that. Si Lord ang may utang sa iyo pag gumawa ka na mabuti sa kapwa. Amen? Hindi tayo yung panagpahiram. Alam mo na yan, 10%. Patong yan. Akala nakatulong. Ang pala nakahirap pa. Ang buhay niya ay nagkaroon ng lasting impact sa community, ang buhay ni Dorcas that time. Last one. Choose consistency every day. Choose to stay faithful through trials and delays. Maging faithful tayo pagka mayroong mga trials na dumarating sa atin. May mga delays na nangyayari. May mga delays na yan. Yung promotion mo, ang tagal-tagal na. Yung si Mr. Rice, si Mr. Left, ang tagal-tagal, di ba? Ang tagal-tagal ng promotion, tagal-tagal ng ganito, ganyan. Yan po natin, maging faithful pa rin tayo kay Lord. Kasi ang Diyos na nangako ay tinutupad niya ang kanyang pangako. Ano sabi sa James chapter 1, verse 12? Ito sinabi, blessed is the one who perseveres. O yung tinatawag na nagtsatsaga. Under trials. Sabi nga blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, pag siya ay nakatayo pa rin, kahit na mayroong mga trials, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. May pangako sa mga taong naging tapat kay Lord. Amen? Pag gusto natin ng pangako matupad sa atin, nang galing kay Lord, maging tapat tayo sa Kanya. Ang trials po na dumarating sa buhay natin are not meant to destroy our faith. Dumadating po yung mga trials ay hindi para sirain ang iyong pananampalataya, but to strengthen it. Kaya dumating yan kasi palalakasin ang iyong faith. Those who remain faithful to God during difficult times demonstrate genuine trust in Him. Sa mga taong talagang naging tapat kay Lord, kahit na sila ay nakakaranas ng mga difficulties sa kanilang buhay, pinapakita dito yung kanilang tunay na tiwala kay Lord. Amen? So, persevering through trials, ang nangyayari niyan, dinidevelop yung spiritual maturity. Ang iyong spiritual maturity ay dinidevelop niya. Pinalalalim din our dependence on God. Kasi si Lord lamang ang iyong nilalapitan lagi. And shapes our character to become more like Christ. Kaya tayo nakakaranas niyan. Kaya persevering through trials ay yung pabinibigay sa atin. Dinidevelop tayo, pinalalalim tayo, at inuhubog tayo bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Ano yung binanggit dito ni James about the crown of life? Yung crown of life, ito yung promise ng Lord o reward ng Lord for those who continue to love Him and remain faithful. Ano yon? Yung salvation natin na meron tayo ngayon. This crown symbolizes the eternal life and victory that God has prepared for His people. Pag tayo po naging faithful. Amen? Ang trials may be difficult,
Tama naman talaga kasi ang trials, ibig sabihin na you cannot control the trials na nangyayari sa buhay mo. Napaka-difficult yon. But they are opportunities for God to strengthen your faith. Doon naman, pero pinalalakas ng Diyos naman ang iyong pananampalataya and refine your character. Ibig sabihin ng pinipino ng Diyos ang iyong ugali. Kasi merong waiting eh. Merong pag-aantay. Kaya don't give up with life becomes hard. Pag ang buhay naman naging mahirap na, don't give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up, brother. Don't give up, sister. Ang gawin natin, remain faithful. Manatili tayong tapat kay Lord. Keep trusting God. Magtiwala tayo kay Lord. And continue walking in obedience. The question right now, mahirap ba mag-obey kay Lord? Tingin nyo, mahirap ba mag-obey kay Lord? Sometimes, yeah. Sometimes. Pero, during our disobedience to God, nakikita natin na tama nga, dapat sumunod ako kay Lord. Kasi nung hindi ako sumunod, ganito ito nangyari. Kaya kapatid, stay strong in faith through difficult situations. Trials are temporary. Alam mo, may hangganan yan, yung mga trials na nangyayari sa buhay mo, problems sa buhay mo, may hangganan yan. Amen? But God's promises last forever. May hangganan ng trials, pero ang promises ng Lord ay pang walang hanggan. Amen? Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa pag may mga problema, trials in life. Kasi alam natin, may pangako si Lord. At good example niyan is after Noah's, yung kay Noah's Ark. After the flood, di ba, lumabas ang pangako ng Lord, yung kanyang promises, through what? Through the rainbow. Pinakita ng Lord. Kapatid, madalas gamitin ng Lord ang trial sa buhay natin at yung mga delay para mag-produce ng maturity sa atin. Hindi kasi tayo tatanda, hindi tayo lalago, hindi tayo magmamature pagka hindi tayo nakakaranas ng mga trials. Amen? Minsan nga ang ating panalangin, Lord, ilayo mo ko sa problema, sa trials. Pero hindi na wala naman exempted dyan eh. Di ba? Dapat ang prayer natin, Lord, when I am on my difficulties in life, my trials, my problems, samahan mo po ako na maging tapat pa rin sa iyo. Amen? Kasi wala naman exempted, wala naman pinipili yan. Sometimes life is good. Bilang all of a sudden, bilang papangit ang istorya. Kagaya ng buhay ni Job. Si Job, nawala lahat. This is a good example for those who are really rich, bilang nawalan ng Merong nga mayaman may negosyo. 7 yung negosyo. Nung nawala yung 2, kala mo mamamatay na. Sabi niya nga, nadugi yung 2 kong negosyo. May 5 pa siya. Akala niya, end of his life na, pag nawalan siya ng negosyo, may 2 pa may 5 pa. Kita niyo si Job, ha? Kay Job, ibang klase nangyari. Job lost everything. Sabi sa Bible, nawala lahat. Yung kanyang ari-arian, yung kanyang bahay. Worse, nawala yung kanyang mga anak, namatay lahat. Yet, he refused to curse God. Hindi niya pa rin sinisi si Lord. Namatayan siya, okay lang. Nawala yung kanyang ari-arian, okay din lang, Lord. Yung buhay niya pinakita kung ano talagang totoong Christian. Kasi alam niya, he will never avoid those trials. Trials will come. Hindi ko lang alam kung kailan darating. It remains faithful through them. Pero ginawa niya, naging faithful siya doon. Dumating nga sa punto na yung taong nakapaligid sa kanya, nakita na ang hirap na ng buhay mo. Job, nawalan ka na lahat, nawala na yung pamilya mo, nawala na yung mga anak mo, nawala na yung pinagkukunang yaman, nawala na lahat para sa iyo. Alam mo, sino pa nagsabi sa kanya? Yung taong malapit sa kanya, yung kanyang asawa. Asawa niya pa nagsabi sa kanya. Sa Job chapter 2, verse 9 to 10, ito sinabi, his wife said to him, sinabi ng asawa niya, are you still maintaining your integrity? Para sinasabi niya gano'n, ano ba yan, tapat ka pa rin sa Diyos mo? Are you still faithful to your God?
Sabi ng asawa niya, curse God and die. Sabi niya gano'n, sumpain mo na kasi, sisihin mo na si Lord. Para ikay mamatay na, sabi sa kanyang gano'n. Ito ngayon ni-reply ni Job. Sabi ni Job sa verse 10 ng Job chapter 2, "You are talking like a foolish woman." Sabi niya gano'n, nagsasalita ka na parang sirang babae, sirang ulo, parang gano'n. "Shall we accept good from God and not trouble?" Sabi niya gano'n, nakakatanggap ng tayo ng mga ganda kay Lord at walang mga trouble. Alam mo, sabi doon sa Bible, in all this, Job did not sin in what he said. Hindi siya nagkasala sa kanyang mga sinabi. Amen. Kasi he remained faithful to God, even in trials and difficulties of life. Alam niya kasi ang Diyos may kayang gawin. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, mga anak ni Lord, alam, pagka dumating sa mga problemang yan, alam mo na merong kayang gawin ng Diyos doon. Mas malaki ang Diyos natin sa problema. Mas malaki ang Diyos natin sa mga trials na atin natatanggap. Alam mo na nangyari doon? Sabi sa Job chapter 1 verse 29, sabi gano'n, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord has be praised." Ano, para sinasabi niya gano'n, si Lord nga lang nagbigay lahat niyan. Nung pinanganak nga ako, hubad ako. Wala naman ako gano'n. Kaya hindi totoo yung sabi ng pinanganak daw, meron daw spoon ng gold sa bibig. Di ba sabi mga royal, di ba sabi ng gano'n, "Oh, this baby." Sinabihan ka ba ng gano'n? Paglabas mo, may tinga ka agad. Di ba wala naman, di ba? May tinga ba ka agad? Wala naman. Sabi ni Job, lumabas ako sa akin tiyan ng akin nanay. Meron ba lumabas nakarobe ka agad? Tapos merong crown ka agad? Wala naman eh. Nakahubad nga tayong lahat, doon lumabas tayo. "And naked I will depart." Sa totoo lang, pag alis natin, sabi nga nila, people will remember you few days, one day, few days. Pero after many weeks, di ba, isa ka na lang alaala. The Lord gave, and the Lord will take away. Siya ang nagbigay. Siya rin na may karapatang kumuha nito. At sabi niya ganoon, may the name of the Lord be praised. Grabe, no? Alam niyo ba nangyari sa kanya diyan? Di ba, hindi lamang nawalan kanya mga arian, God allowed also Satan to touch his body. Sabi niya ang tao naman pag nawalan, okay lang yung kasi alam niya kayang bumalik sa kanya eh. O kunin mo yung kanyang trabaho, okay lang yan, makakapag-apply pa naman yan eh. Parang ganun naging usapan ni Lord at ni Satan that time sa Job chapter 1. Kinuha mo yan. Tinan mo ha, sabi ng Lord ha. Kasi confidence si Lord. The question is God confidence with us? Yung para bang pagka mayroong tayo, sasabihin niya, kita mo yung anak kong yan ha, tapat pa rin sa akin yan. Kasi alam niya, may kaya kong gawin sa buhay niya. Ano nangyari kay Job? Unang-una, may balitang dumating, ninakaw daw lahat, pumasok daw ang mga tulisan, ninakaw daw ang kanyang mga hayop, yung kanyang mga alaga, mga hayop. Kinuha daw lahat. Sabi niya, okay lang. Hindi pa natatapos, may dumating na naman. Sabi niya gano'n, Job, yung mga anak mo, nagkakasiyahan sila bilang may dumating na ipo-ipo. At bumagsak yung bahay, patay po sila lahat. Okay din lang kay Job. Balik si Satan kay God. Ano sabi ng God? Kamusta na? Sabi niya, kamusta na yung anak kong tapat? Sabi niya gano'n, okay lang yun kasi pag nag-asawa niya, kaya asawa niya, pagka magkakaanak uli sila, makakabawi naman niya sa negosyo niya. Kung bumagsak dati, makakabawi. Kung walang trabaho ngayon, mag-a-apply lang naman, magkakaroon ng trabaho yan. Sabi ng Lord, talaga ha? Sabi ni Lord ha? Ang sabi niya gano'n, ano pang pwede mong gawin? Sabi niya gano'n, hayaan mo kung i-touch yung kanyang body. Kita niyo. Even though experiencing sometimes, ano pa nangyayari sa buhay ko para may sakit ako, ganito, ganyan, ganyan. Ano sabi ng Lord kay Satan? Sabi niya, you can do whatever you want to do sa kanyang body, wag mo lamang siyang papatayin. Maybe we are experiencing
Meron ka nararamdaman na hindi mo alam kung ano ito. Pero hindi ka papatay na. Anong ginawa? Niligyan siya ng maraming pigsa. Lahat, buong katawan. Sabi sa Bible, may mga skin disease siya nilagay sa katawan niya. Pero hindi siya nagkasala kay Lord. Yes, part of his life, pag binasa niya yung book of Job, nagtanong siya kay Lord. Pwede naman magtanong kay Lord, di ba? Nagtanong lang siya, Lord, ano ba yung nangyayari sa akin? Hindi ko na alam. Sa kanyang katahimikan, Lord, ano ba talaga nangyayari? Alam niyo ang sinagot ng God sa kanya? Sabi niya, ganun, hindi ba alam ang magandang plano ko sa buhay ng aking mga anak? Sabi niya, andyan ka ba nung nilikha ko ang mundo? Andyan ka ba nung ginawa ko, mineasure ko siya? Nagulat si Job eh. Kung ano sinabi ng Lord. Sabi niya, ganun, nilagay ko ang bituin, ang mga planeta sa kalawakan. Andyan ka ba? Para siya sabi ng Lord, can you comprehend what is in my mind? Nanliit si Job. Sabi niya, Lord, talagang makapangyarihan ka. Basahan ka ng Lord ng ganun. Andiyan ka ba? Nilatag ko yung foundation of the earth. Wala ka naman doon. Yung nilagay ko yung mga star. Andiyan ka ba? Wala ka naman doon. Dumating ka na lang bigla. Kasi when you are in your mother's womb, ako rin ang lumikha sa iyo. Ako rin ang nagtahi-tahi kung nagtagpatugpo ng iyong buhay kay Lord. Kapatid, si Job, even in trials, he became faithful. Alam niyo kung ano nangyari kay Job? Sa Job chapter 42 verse 12, may sinabi doon. Sabing ganon, the Lord blessed Job more than in the beginning of his life. Sabing ganon, pinagpala ng Diyos si Job, mahigit pa sa unang buhay niya. Alam niya, pag kinuntinyo niyo yung basa, sinabi daw, minultiply ng Lord kung ano yung nawala sa kanya. At hindi lamang yon. Sabi nga nagkaroon ulit siya ng mga anak. Kaya pala hindi pinatay yung anak niya, no? Ay, yung asawa ni Job, no? Kasi magkakaanak pa pala uli yung kanyang asawa. At alam niyo sinabi sa Bible, lahat ng kanyang anak na babae ay walang kasing ganda sa panahong yon. Ngayong kapatid, sabihin mo sa akin, napasok ka lang ng plancha, ouch, ang sakit. Napagalitan ka lang ng boss mo, ayaw mo nang pumasok. Nawalan ka ng trabaho, parang end of the world na. Compare of what happened to Job. Naging faithful sa trials and difficulties of life. Anong ginawa ni Lord? Ibinalik more than sa nawala sa kanya. Maybe your job, sabi ng Lord, you are not suit for you anymore. Hindi ka na para diyan, para dito ka na. Itinataas na pala ng Lord ang iyong antas ng iyong trabaho. Pinalalaki ka na pala ng Lord. Pinadadami ka na pala ng Lord. Amen? Pwede ba natin balakpan si Lord? Kaya kapatid, Christian living is not complicated, but it requires consistency. Ang pagiging Kristiyano, hindi naman nagka-complicated yan. Pero nagre-require lang ng katatagan, ng firmness. Ang Christian living is obedience in daily choices ng ating buhay. Ang Christian living is integrity in private and public. May nakakita, wala, andun pa rin ang iyong integrity. Love in action. Christian living ay mayroon tinatawag na love in action, hindi lamang sa salita. Christian living is faith under pressure. And Christian living, service in small things. Kaya kapatid, may your life not only speak about Christ. Huwag lamang natin hayaan na tayo sinasabi lamang natin patungkol kay Kristo, but reflect Christ in our lives. Kailangan makita rin sa buhay natin si Kristo. And may your daily walk become a living testimony that draws others to God. Dapat ang buhay natin ay maging isang testimonya na namumuhay sa mundong ito upang sa ganoon mahikayat natin ang tao papunta sa Diyos. Are you blessed this morning? Kung blessed ka, pumalapak ka at ikay tumayo.